Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magsama-sama po tayo, magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po yung mag-umpisa na mga kababayan. Komentuhan po natin yung kaganapan po ng impeachment. Yung kalawang araw po ng impeachment ng Vice President na alam naman po natin na talagang siya ay gustong-gustong pabagsakin ng mga magnanakaw, mga buhaya, mga lupin sa ating bansa. Di umano. At ito po mga kababayan, komentuhan po natin ito pong dalawang abogado na nagharap po sa Senado. Yung Defense Counsel po ni BP Sara na si Attorney Carlo Narbasa at syempre po yung sa House Private Prosecutor na si Attorney Amando Berhil Ligutan, mga kababayan, si Attorney Ligutan at si Attorney Narbasa. Ito po mga kababayan, ito po ang nakapagtataka dahil tinanong po ng legal counsel o defense counsel na si Attorney Narbasa, ito pong mga dokumento, mga kababayan, na piniresinta po ng House Private Prosecutor sa Senado. Ito po mga kababayan. At tayo rin po yung nagtataka na yung palang photocopy ay nagiging original na pala. Kaya yan po ang malaking tanong po mga kababayan. Puro Xerox ang ipinakita. Puro photocopy lang. Wala ang mga original. Pero baliwala naman po sa kanila yan. Hindi po ba? Tayo naman ay nagtatanong lang na kailan naging original ang photocopy. Ito po mga kababayan. Ang tanong po dahil kinwestiyon po ni Attorney Carlo Narbasa, Defense Counsel ng Vice President. Basahin po natin mga kababayan. Unahin po natin si Attorney Narbasa. Ayon po kay Attorney Narbasa, mga kababayan, this is not an original or certified true copy and we object to the introduction of this and the identification of this. Mga kababayan, this is not an original or certified true copy and will object to introduction of this and then identification of this. Ano naman po doon sa kabila? Ano naman po ang statement ni Attorney Ligutan? Photocopy now is considered an original. Kasi yun lang po yung hawak niya Kaya kino-considered niya na original na yung hawak niyang photocopy. Kailan po naging original ang photocopy? Hindi po ba sa isa pong trial na katulad po nito na magta-trial ka at magi-impeach ka ng isang pangalawa sa pinakamataas na kapangyarihan sa bansa na nakakuha ng boto na mahigit 32 million sa ating mga Pilipino. Magi-impeach ka, ang dala-dala mo mga dokumento o sinasabi mong magpapatotoo sa mga binibintang at mga scripted at gawa-gawang pagpapabagsak sa Vice President di umano ay gagamitan mo ng mga photocopy? Hindi po ba? Nagtatanong lang po tayo at nagtatanong din po si Attorney Carlos Narbasa. Kailangan po kasi original. Kaya nga magpipresenta ka ng mga valid documents. Valid lahat. Kung meron kang photocopy, mga kawain, dapat meron kang pinagkunan nun. Hindi po ba? Pinotocopy mo lang. Nasaan yung original nun? Hindi po ba? Kaya po pwede pong kasing sabihin na script na yon, pwedeng gawa-gawa lang. Hindi po ba? Pwedeng sila lang gumawa. Dahil nga po, wala yung original. Hindi ba? Parang wala iniwan yan Meron kang lisensya na kinuha natin. Di ba? Meron tayong lisensya. Pero kumuha rin tayo ng lisensya na peke doon sa rekto. Kaya, meron tayong dalawa ngayon. Yung isa, yung original, saka yung peke. Di ba? Dahil nagpagawa tayo ng peke Pero yung piniresinta mo, doon sa nanghuli sa'yo, na pulis,
o MMDA, ang pinresenta mo, yung peke mo na lisensya. Kung makakalusot lang. 'Di ba? Kung makakalusot lang do sa sa pulis o MMDA na hindi niya mahalata na yung dala mo'y peke. 'Di po ba? Kung makakalusot lang. Kaya dito naman po sa dalawang abogado, katulad po nito yung attorney Ligutan ng House Private Prosecutor, na-question siya. Kasi, mga kababayan, ang nanonood po dyan sa ginagawa po nilang pagpapabagsak di umano sa Vice President, hindi lang naman po ang Pilipinas buong mundo. Hindi po ba? Magwawagayway ka dyan ng mga photocopy lang at ipipresenta mo na ito'y totoo, ito'y original, photocopy. Di ba? Doon pa lang, mga kababayan, ano nangyayari dyan? Parang fishing expedition? Hindi po ba? Kaya dito po, pagkadating po dito, kasi mga legal yan di ba? Meron kang mga legal evidence, di ba? Kailangan lahat tama, lahat accurate. Kasi diyan ka nila nililitis ka nga diyan At diyan ka nila pinababagsak. Hindi pwede diyan ang marites. At alam naman po natin pare-parehas, yung ibinabato sa Vice President na sinasabing pinagbabantaan at planong ipatsugi ang mga gumagamit ng pulburon at mga lupin at magnanakaw at mga timawa at mga sakim sa pera ng taong bayan, di umano ay pinagbabantaan daw po ng Vice President. At gumamit pa sila ng isang empleyado ng NBI, mga kababayan, na napakahusay daw po sa computer at internet na pwede rin pong gumawa ng pag-hack. Hindi po ba dahil napakatalino, pwedeng gumawa ng mga sinasabing gawa-gawa, pwedeng itong mga hindi totoo. At alam naman po natin, pati po ang NBI, isa rin po sa nagagamit di umano para pabagsakin ang Vice President ng Pilipinas. Hindi kaya? Wala na nga tayong gobyerno ngayon na malapitan at maasahan sa malawa ang korupsyong ginawa nila. Wala na nga, pinapatay na nga nila ang korupsyon. Dito na lang nila dinadala sa impeachment. Hindi nyo ba napansin? Yan po kasindikato ang gobyerno natin sa panahon po ng may lupin at may mga bangag di umano. Yan po mga kababayan, nagtatanong lang po tayo na yung tinatanong po ni Attorney Narbasa, ang Defense Counsel ng Vice President, ay ganun din po ang tinatanong ni Kamanong na kailan naging original certified true copy ang isang photocopy. Kaya yan po ang tanong ni Attorney Narbase. Kailan naging totoo o naging certified true copy itong original na tinatawag na sinasabing photocopy? Kailan magiging original ng photocopy? O certified true copy? Hindi po ba? Yan po mga kababayan, diyan po tayo dinadala dahil diyan naman po sanay na sanay ito pong House of Representative, mga kababayan. Dahil nga po, mahirap po kasing ang kasinungalingan ay maging katotohanan. Makikita mo talaga ang diferensya pagka ang nagpapabagsak sa iyo ay puro po ang gamit ay kasinungalingan. Hindi po ba? Dahil may pinagtatakpan, mga kababayan. Maraming salamat po at thank you po sa inyo sa gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada,
kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Siapno from USA, Mika Ligaspi, at Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. Tis-tis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal. Muli po, paalam. Bye-bye.